I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan, sabi nila mabagal ang hustisya sa panahon ni PBBM. Oh well, alam po natin yan sa mga nagdaan, dekada na po mabagal ang hustisya. Sa totoo lang guys, abuti ng siyam-siyam, no? Pero sa panahon ni PBBM, well, I don't think mabagal. Hindi po Kasi sa ngayon, nakikita natin due process ang umiiral dito Siyempre, hindi naman po magic yan Porque nagkasala yung isang tao, ikulong mo kaagad. Hindi ganoon, 'di ba? 'Di ba may tinatawag tayong due process, uusisain, imbestigahin, kailangan na busisiin mabuti. Pero nakita nyo naman sa Marcos administration guys, gumagana ang hustisya sa ating bansa. Tulad na lang flood control, alam natin maraming involved dyan. Kaya due process nga, imbestigahan mabuti para nang sa ganun hindi pumalya, no, ang mga nag-iimbestiga. Mamaya imbestiga ka lang ng isang beses tapos kulong mo kaagad. Di ba hindi maganda 'yun? Kailangan hanggang sa dulo nang sa ganun pag naimbestigahan mo ng maayos, na usisa masyado, binusisi mabuti, 'di ba? Ang kaso hanggang na found out na guilty, di yun na yun, ikulong mo. At least ang panahon ni PBBM sa hustisya natin ay gumagalaw ang pamahalaan. Siyempre ang batas sa Pilipinas, nga talagang gumagalaw Bakit kanyo? Bayan, alam din po natin ito si Barsaga talagang sinampa ng kaso ni Mr. Rason. Kaya ang nangyari mga kababayan, ayan Makati prosecutor summons Kiko Barsaga. Ang bilis lang yun. One day lang ago nagsampa ng kaso ng cyber libel si Mr. Rason. Ngayon so pena na, summon. Gungguna na, sabi ng Ilocano. Ay nako, buti nga. Sabi po dito na nag-post ng isang abogado. Isa sa mga paborito kong abogado guys. Si Attorney Banyes to Sabi niya dito, ayan nag-issue ng subpoena ang Office of the City Prosecutor of Makati laban kay Kiko Barsaga kaugnay ng mga kasong libel na isinampa ni Enrique Rason. Di ba? So yun. Ang subpoena ay lumabas one day after the file ang complaint. Dahil dito nagalit ang mga supporters ni Barsaga. Sabi nila sobrang bilis daw, may kababalaghan daw na nangyayari. Ganun naman talaga guys di ba? Pag magbagal ang hustisya sa Pilipinas, sabihin mabagal. Pag mabilis ang proseso, dahil tinatrabaho, sasabihin may kababalaghan na nangyari. 'Di ba? May sasabihin magkano? Siguro nabayaran. Ganun yung mga linyahan ng mga dilis totoo yun. Sabi dito. Pero alam nyo, ganyan talaga ang tamang proseso. Sa criminal cases, hindi dapat pinapatagal ang process. Kapag kumpleto ang requirements at maayos ang reklamo, mabilis talaga dapat ang pag-issue ng subpoena. Totoo yun, guys. Tama yan si Attorney Carlo Ibanez. Di ba? Grabe. Ewan ko ba, reklamo sila ng reklamo. Pag walang nagawa, sasabihin walang kwentang hustisya sa Pilipinas. Ngayon at gumagalaw ang hustisya, sasabihin nababayaran. 'Di ba? Malakas sila sa presidente, malakas sila sa bangag. Yung mga linya ng ganyan, mga ipokrito at ipokrita. Pero hindi nila nakita sa panahon ng poon nila, 'di ba? Walang nagawa As in wala. Namimihasa pa nga yung iba lalo silang gumagawa ng pagkakasala 'Di ba? Kaya daming namatay kaya sa Ejike. Nakakatawa lang talaga ang ibang tao. Kapag mabagal ang hustisya, reklamo.
Kapag gumalaw ang maayos at mabilis ang gobyerno, galit pa rin. 'Di ba? Hindi mo alam guys kung saan ka lulugar eh. Grabe, ang tindi talaga. Sa totoo lang, dapat nga i-commend ang Makati OCP because they did exactly what is was supposed to do. Maayos, mabilis at ayon sa batas. Iyon ang maganda. Bakit? Guys, humihinga ang batas sa Pilipinas sa ngayon, sa panahon ni PBBM. Bakit nasabi po natin yan? Pagpasok pa lang ng Marcos administration, mga ilang buwan lang, nakulong si tawag nito, si Kibuloy, di ba? Todo manhunt yun, nagtako sa ilalim. Oh. Tapos lilingon ka kay Tebes, nag-iskapo. Pero ang ginawa ng gobyerno ng Pilipinas, ayun, Interpol, talagang kumikilos. You see, napauwi si Tebes sa Pilipinas. Ganon din si Alice Go. Ang bilis ng aksyon, di ba? Oh, pag hindi gumalaw ang pamahalaan, ang batas sa Pilipinas, sasabihin, walang kwenta. Pero hindi nila nakikita yung mga admin na nakaraan, walang kwenta talaga. 'Di ba? Oh, bakit nasabi ko po yun na walang kwenta? Kasi si Kibuloy, 'di ba? Ang tagal niyang kaso 'yan. Bakit hindi siya pinakulong ni Digong? Oh, kaya nasabi ko po 'yun. O si PBBM Oh, ayan. So, Mario Joseph, sa EJK kaya, do you think pag Duterte ang nakaupo sa Malacanang uli ang mga biktima ng EJK? Baka hanggang ngayon, 'di ba? Walang nangyayari. Walang maikulong. Pero dahil si PBBM ang pangulo, ayun, kulong si Digong. 'Di ba? Ngayon na naman, isang pugante. Wanted si Atong Ang. Todo manhan ngayon kung saan nagtatago. Anytime from now, sooner, malalaman po natin. Susuko at susuko yan. Maniwala kayo. See? Totoo yung sinabi ni attorney. Kaya, ayan. Si Kiko Katok, pinatawag guys ng prosecutor. Delikado ka dyan, bata. Ha? Iba yung babanggain mo. Tatabunan ka ng pera. Sabi nga nang nagko-comment. Ito, yan naman ang gusto niya eh. Pansinin siya. Maging talk of the town. Deserve mo. Di ba? Yan eh. Parang, kaya nga tawag ko sa niya Katok eh. Nakita niyo sumayaw si Katok? Ay, sos. Gigil na gigil. Parang may sayad talaga Ibig sabihin, kompleto ang papilis at may bigat ang kaso. Kiko Barsaga himself provided all that is needed with his uncorroborated statements on rason alleged political meddling. Yun po ang masaklap guys. Yun talagang masaklap. Mahihirapan dito si Barsaga. Sa tingin ko, hindi ako abogado pero parang mahirapan Kasi namihasa si Barsaga sa kakabintang ng mga ibang matataas na opisyal na hindi siya pinapatulan. Di ba? Hindi siya pinapatulan. Kaya kung sino-sino na lang ang pinapangalanan niya, nagkataon, yung bilyonaryo ang niya, kinantian niya. Ano ngayon? Nirisbakan siya. Ang problema dito, ano ang ebidensya na mayroon si Barsaga sa kanyang aligasyon tungkol kay Mr. Rason na sabi niya, sinuhol para maging speaker daw si Speaker Martin. What? Di ba? Tapos, pangalawa, kung yung mga congressman na yun magsalita na walang katotohanan, wala, paktay si Barsaga. Sigurado yan. Babalik sa kanya. Ang laki ng damage guys 110 million ba? Kasi sabi ni Mr. Correct me if I'm wrong guys Kasi sabi ni Mr. Rason, ayaw niya na madungisan ang pangalan niya dahil ang kanyang pagkatao malinis. Totoo naman yun. Di ba? Totoo naman talaga yun. Alam niyo naman ang tao, business yan Business. Walang inisip na kundi business ng business. Yung mga business niya, kompleto po yan na nagbabayad ng tax. Lahat, organized po yan. Kaya walang maibubutas si Barsaga kay Mr. Rason. Ako po, ewan ko na lang. So yun, mga kababayan, maganda yan para masampulan siya. Totoo yun. So this is it. Patunay lang na mabilis din ang batas sa mayayaman. Kasi noon, kampante sila.
na kaya nilang bayaran ang hustisya kasi may pera sila. Ano sila ngayon? It's only fair sa aming mahihirap at walang yes! Kaya sabi ko guys very fair ngayon ang batas under the Marcos administration. Nakikita natin guys. Di ba? Tingnan yung mga nakakulong, mga malalaking tao. Kayo talaga. Oh, yung kapatid nga ni Michael Yang nakakulong, 'di ba? Oh. Malas lang ni Michael Yang nakatakas 'Di ba? Si Alice Go. Kilalang personalidad 'yan. Si Digong, Kibuloy, Tebes, sino pa? Ang dami. Oh, si Diskaya nakulong. Oh, may susunod pa. Hintay lang tayo kasi due process. Huwag mainip. Sabi sa inyo talagang the best ang batas. Yan si PBBM, fair sa lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Walang bata at walang matanda. Siyempre, ibig sabihin, walang mahirap at walang mayaman. As long as na nagkasala ka, tudas ka. So, yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye-bye-bye and baboos. God bless Philippines. There's more guys. Follow me and likes. Bye.